Grabe, sobrang init. Napapansin mo rin ba na parang iba na talaga ang panahon ngayon? Minsan sobrang init. Minsan sobrang lakas ng ulan. Minsan biglang baha. Normal pa ba to? Hindi na. Ito ang epekto ng climate change. Hello everyone! It's me, Jana, a third-year student from Bolivar Province State University, majoring in Early Childhood Education. At ngayon ay pag-uusapan natin ang isang global issue na nakakaapekto sa buong mundo at lalo na sa Pilipinas. Ano nga ba ito? Ito ang climate change. Alamin natin kung ano ito at paano tayo naaapektuhan at ano ang pwede nating gawin. Ayon sa United Nations, ang climate change ay pangmatagalang pagbabago sa klima ng mundo. Ibig sabihin, hindi lang ito simpleng mainit na araw o maulang linggo. Ito ay malaking pagbabago sa normal na panahon ng Earth. Pangunahing dahilan nito ay ang pagdami ng greenhouse gases mula sa usok ng sasakyan, pabrika, pagsusunog ng fossil fuels, pagputol ng puno. Kapag dumami ang greenhouse gases, naiipon ang init sa mundo. Hindi lang sa Pilipinas ang apektado. Sa buong mundo ramdam ito. Sa Canada at Amerika, maraming malalaking wildfire ang nangyayari. Sa Europe, matinding heatwave. Sa Africa naman, drought o tagtuyot. Sa polar regions, ay maraming natutunaw na mga yelo. Sa NASA at World Meteorological Organization, ang mga nakaraang taon ang ilan sa pinakamainit sa kasaysayan ng mundo. Sa Pilipinas, mas ramdam natin ito dahil tayo ay madalas tamaan ng bagyo. Mga epekto: Mas malakas na bagyo, pagbaha, matinding init, pagkasira ng pananim, kakulangan sa tubig at pagtaas ng presyo ng pagkain. Noong 2024, maraming paaralan ang nagsuspend ng klase due to high index and other calamities. Magkaiba man ang epekto sa bawat bansa, iisa lang ang problema. Sa Pilipinas, ito may bagyo, nagkakaroon ng baha, init, crop damage. Sa ibang bansa naman nagkakaroon ng wildfire, heatwave, snow melt, and drought. Lahat tayo ay konektado pa rin sa problemang ito. Ngunit, Hindi pa huli ang lahat. Kahit simpleng tao lang tayo, ay may magagawa tayo. Una, magtanim ng puno. 2, magtipid sa kuryente. 3, iwas single-use plastic. 4, maglinis sa paligid. 5, gumamit ng bike o maglakad. pang-anim ay magtapon ng basura ng tama. Small actions become big change. Ang climate change ay hindi lang problema ng gobyerno. Problema ito ng buong mundo at ng bawat isa sa atin. Kung sisimulan natin ngayon ang tamang gawain, may pag-asa pa ang kinabukasan. Dahil ang mundo ay isang tahanan, ating tahanan. Kung hindi natin ito aalagaan, saan tayo pupunta? Once again, it's me, Jana, a third-year student from Bolivar Province State University, major in Early Childhood Education, na nagsasabing, small actions, big change. Thank you for watching, and don't forget to click the bottom for more upcoming videos. Goodbye!